Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day, Lord. At ako ay nagising. Salamat, Lord. Nakapag-live pa rin ako late. Pero sa napakabuti mo, Panginoon, at ako ay muling ginising mo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hindi ba ang ating cellphone? Yes, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyong kabutihan. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Thank you dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos. Hindi ang ating thumbnail dahil tahigit to siya. Just natin yan. I'm late. Salamat sa inyong paghihintay. Late ako ng 20 minutes. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you for a new day, Lord. Thank you for your faithfulness, Father God. Oh, hallelujah. Hallelujah. It's Tuesday. Tuesday morning. Thank you, Lord Jesus, for a new day to serve you, my Lord and Savior Jesus Christ. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Ayan, i-share natin ang ating live nang sa ganoon ay okay, thank you for waiting. Ang ating batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. And every moment, thank God. Thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagising. No? Si Tita Bits ay nag-overtime kagabi dahil nagbiling ako. Ako'y nagbiling, mga ka-Team Jesus. Kaya late ako. But maraming salamat sa inyong pag-aabang, sa inyong paghihintay na ako makapag-live. Thank you, Lord. Nakapag-live ako. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, so, gawin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Pagising sa umaga,
Kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ! Salamat, Lord! Father God, in the name of Jesus, salamat po at kami ay muling nagising sa araw na ito upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ay ipataas sa sanlibutan. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa maayos na pangangatawan at nandito na naman kami. Maraming salamat dahil nandiyan ka upang sagutin ang aming mga pangangailangan. Napakabuti mo po, Lord Jesus. Salamat po. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit, for strengthening us sa aming mga sitwasyon, sa aming mga problema, maging financial, emotional, physical, at ano paman. Maraming salamat, Holy Spirit, na nandiyan ka na nag-i-encourage sa amin, nandiyan ka na nagbibigay sa amin ng mga paalala sa kabutihan ng Diyos Ama sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory to God alone, Father, in the name of Jesus. Salamat po. At tayo ay i-welcome natin ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Ang sabi ng Diyos, sabi salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. Kaya i-welcome natin ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now.
I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po. Mangusap ka kayo, banal na espiritu. Gawin mo kaming karapat-dapat. Tinisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. At nang sa ganun ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ang mensaheng ito ay aming magagamit sa araw-araw ng aming mga buhay. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa kanyang mga anak. Oh, hallelujah! Lahat ng ito, o dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. Amen. At ng banal na espiritu. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay February 25. Malapit nang matapos ang February, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. February 25, 2025. Ngayon ay Tuesday morning dito sa Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Tuesday evening sa Philippines. Welcome dito sa ating live, Facebook live joiners, viewers, and YouTube viewers. Oh, hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus, tayo ay umupo na sa ating trono. So, trono, salamat sa inyong paghihintay sapagkat si Tita Bits ay matagal na nagising. Hallelujah. Pagod ang katawan, ako'y nagbibiling. But napakabuti ng Diyos sapagkat the Lord answered our prayer. Ayan, no? So, nung Saturday na yun na nagkaroon ng pagsubok ang company ng Diyos, ang D&G Rehab. At tumawag kami sa Wells Fargo, yung bank account ng D&G. At ang advice nila ay kailangan ninyong i-close ang bank account dahil nandoon na yung inyong check number, nandoon na yung bank account number, nandoon na yung router number ninyo. Pwede silang gumawa ng
scam na cheque na i-deposito na naman doon sa bank account. Kaya kailangan naming pumunta sa Wells Fargo ng Saturday, kaya pumunta kami at yun, nag-open ulit tayo ng bank account habang pinahal natin ang fraud activity ng company, no? So, napakabuti ng Diyos dahil ngayon ay yung wala kaming pang-payroll, di ba? Wala kaming pang-payroll kahapon, kailangan naming bayaran yung mga therapists. So, napakabuti ng Diyos. Sinabi ko na ba sa inyo yan? Yung last Saturday ay nag-text ako sa aking isang boss doon kay Madam Joyce. At humingi ako ng tulong na as we prayed, Lord, sinong gamitin mo para makasend kami ng payroll, ng mga bayad, Lord, through Zeal. Sabi ng Diyos, kausapin mo si Madam Joyce. Okay, so Madam, ganyan. So, yung Joy Home Healthcare ay naka-experience na rin ng ganyang uri ng scam. Yung aming cheque ay ninakaw din at pinalitan. Oh. Pero hindi naman daw pina-close ang bank niya, kundi ewan ko anong ginawa. So, sa awa ng Panginoon ay hinipo ng Diyos, no, ng banal na Espiritu si Madam Joyce at pinahiram niya kami ng $2,000 para sa ganun ay mayroon lang kaming maipadala sa mga therapists na naghihintay rin sa kanilang mga sahod. Samantalang ako at si Tito Brian ay hindi pa nagsahod. Pero napakabuti ng Diyos kanina pagising ko, mga ka-Team Jesus. God is good all the time. Nandoon na, pending na ang cash flow na siya. Cash flow na ang $5,000. Cash flow na siya. Binalik na ng Diyos. Hallelujah. We are victorious because our God is victorious. Ayan. So sabi namin, Lord, anong gagawin namin, Lord, na meron kaming enough na tama lang yun. Kulang pa nga yung 2,000 ba? Kulang. So, sabi niya, i-text mo yung mga medyo malalaki ang kanilang mga sahod, kagaya ng meron silang 1,100 na sahod. So, paano ba yan? Kulang man. I-text mo sila at sabihin mo na, this is what happened. So, yung mga tinext ko, dalawa ay naintindihan naman nila at ayun, okay lang. Oh, sorry to hear that. Okay lang, I can wait. And makapaghintay sila until Friday dahil sa this coming Friday mayroon, the Lord willing, ay mayroon na namang papasok na payment o I can wait. No. Ngayon pa lang Tuesday ay pumasok na naging positive na ang bank account, ang bagong bank account ng D&G Rehab. Hallelujah! Praise the Lord. O ganun yun mga ka-Team Jesus. In the middle of the storm, God is in there. Kaya hindi dapat na tayo ay mawala ng pag-asa, tayo ay mawala ang ating pananampalataya, kundi mas lalo pa nating pagsilbihan ng ating Panginoong Jesucristo, mas lalo pa natin siyang itaas at mas lalo pa tayong sumamba sa Kanya at huwag natin siyang itanong o nga natin siyang tanungin, i-blame kung bakit nangyari yun. Kundi magpapakumbaba tayo, Father God, ano man pong aming pagkakamali, patawarin mo kami at sinasamba ka namin, Lord Jesus, hallelujah, ikaw ang aming great provider, you are our shepherd. So, ang aming, sabi ko, paano Lord, ang aming babayarin, mayroon kaming mga direct deductions, Lord, doon sa bangko, doon sa aming mga account, Lord, wala kaming mga sahod. Ay, ang sabi ng bangko ay 7 to 10 days pa nilang maibalik yung amount kasi nga nag-iimbestiga. Kung paano yan, Lord, Friday mayroon kaming mga deductions doon. Ang laman ng aming bank account sa aming personal ay $50. Paano yun, Lord? Ay, sabi ng Lord, sabi na, we got you. I mean, I got you. Have faith. I got you. Yes, Lord. So, nag-pray na naman kami kagabi. Father, ikaw po, bago kami matulog, ganyan, ikaw po ang aming God, you are the great I am. You know our needs even before we ask. So, we just entrust everything to you, Lord. You will provide in your perfect time. Oh.
So ngayon pagising ko, oh, hallelujah, nandoon na, praise God. Friday pa namin kailangan yung mga direct deposit deductions, no? Yung mga direct deductions namin sa aming bank account. At nag-provide ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah, glory to God. Oh. Yan ang sinasabi mga ka-Team Jesus, na ang mga sitwasyon natin sa buhay ay hinayaan ng Diyos yan na mangyari nang sa ganoon masubok niya ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Kung tayo ba ay bibitaw sa Kanya o kaya patuloy tayong magpakasubsub sa Kanyang presensya at patuloy natin siyang sambahin, pasalamatan. Give thanks to the Lord for everything, for He is good at all times. Hallelujah! To God be the glory and honor. Ayan mga ka-Team Jesus. So napakabuti ng Diyos, no? Ayan. Alam nyo ba na dalawang linggo na akong hindi nakapagpadala sa mga bata at yung kanilang mga tuition fees dahil nga ang dami naming bayarin dito. At napakabuti ng Diyos sapagkat ginamit din niya ang mga bata doon, si Kuya GB, si Aaron, mga business-minded yung mga bata na yun. Glory to God. Mga independent yung mga bata na yun. Merong mga businesses. Habang nag-aaral, meron silang mga sale ng mga computers. Meron silang binubuksan ng mga computer shop. 10 na ang kanilang mga computer shops. To God be the glory. Hallelujah. So sabi ko, huwag niyong kalimutan ang tithing niyo dyan dahil yun ang sikreto ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagtatithing yung mga bata na yan. Thank you, Jesus. Yun ang aking best reward, no, sa pagsisilbi ko sa Panginoon. Kaya yun mga ka-Team Jesus, ang ating isa sa alang-alang, no? Ang mga pagsubok sa buhay ay hinayaan niya ng Diyos. At yung mga bata doon ay every night nagpipray kami, Lord, tulungan mo po, Lord, sila Mama, Lord. Tulungan mo po sila Tito Bryant, Lord, sa kanilang mga sitwasyon, Lord, ganyan. So, mayroon tayong mga prayer brigade at sa inyong mga prayer din dyan sa amin. Malaking tulong ang mga prayer ninyo sa amin, Team Jesus. Maraming salamat, Team Jesus members, lalo na. Maraming salamat sa inyong mga prayers. God willing ay makaraos din tayo nan kung patuloy tayong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at huwag nating bitiwan ang kanyang mga pangako, kundi siya ay ang mga pangako na yun dito sa kanyang mga salita ay i-claim natin ang mga pangako na yan sapagkat ipaalala natin, hindi natin ipaalala yan sa Panginoon ang kanyang mga pangako dahil alam niya yon. Bakit natin kiniklaim? Bakit natin sinasabi yung mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat andito ang demonyo sa ating paligid, nakikinig siya naririnig niya tayo kung tayo nagsasalita. Kaya dapat na ating madeklara ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Lord Jesus, ang sabi mo sa iyong mga salita dito sa Romans chapter ganyan-ganyan. Sinabi mo, ako ay pinaniniwalaan ko ito, tinatayuan ko ang pangako mong ito, at ako'y naniniwala na ikaw ay tapat yung mga pangako. Yan! Pag ganyan ang ating mga prayers, mga ka-Team Jesus, makapangyarihan ang klase ng mga prayer na yan, sapagkat ang demonyo, wala siyang magawa dyan, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. This is the truth. Okay? So, kapag para tayo maging makapangyarihan yung powerful ang ating mga prayer, huwag lang yung mga prayer na ay gano'n sa Lord, ganyan. Nandito ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan na mag-memorize nga tayo ng mga memory verses natin, mga ganyan. Dahil time will come, pag tayo ay nandito, we are on the battle, nandoon yung Word of God na siyang ating gagamitin bilang ating pana. No? Weapon natin ang Word of God Kaya kiniklaim natin yung mga salita niya para sa ganoon ay walang magawa ang demonyo. We are victorious because our God is victorious. Diba? Kaya tayo dapat maging victorious din. Okay, so dito tayo sa 1 Corinto chapter 7.
Sana tayo tungkol sa mga walang asawa at mga byuda. So, ang haba pa naman ito mga ka-Team Jesus. Haba is real. Okay, so, mahaba siya at tayo maliliit na. Kaya, ang gawin natin ay hatiin natin siya. Tungkol sa mga walang asawa, saan hanggang saan. Okay, basta dito muna tayo sa 1 Corinto chapter 7, verses 25 to kang kailan matapos. Sabihin ko sa inyo, hanggang dito na muna tayo as the Holy Spirit leads. Okay. Tungkol sa mga walang asawa at mga byuda. 25. Ngayon, tungkol naman sa mga, naalala natin na noong nakaraan ay, nung nakarang araw, Lunes, ay pinaalala sa atin ng Panginoon na maging kontento tayo sa anumang kalagayan mayroon tayo at magpapatuloy tayo sa pagsilbi sa Kanya kahit na anumang sitwasyon mayroon tayo, no? Hindi mahalaga, kundi ang mahalaga ay ang ating pananampalataya, ang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. Kung dito tayo sa 25, ngayon, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang mapagkakatiwalaan dahil sa awa ng Diyos, ito ang aking masasabi. 26. Dahil sa mga kahirapan ngayon, mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa inyong kalagayan. Oy, ang mga byuda at ang mga walang asawa dyan, no? Mga single kayo dyan. Ang sabi ni Pablo, pero suggestion niya ito. Mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa inyong kalagayan. 27. Kaya kung ikaw ay may asawa na, huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa. At kung ikaw naman ay wala pang asawa, mas mabuti na huwag ka na lang mag-asawa. Sino ang mga single dito, mga ka-Team Jesus? Sino mga single dito? Huwag na lang daw kayo mag-asawa, sabi ni ni Paul. 28. Ngunit kung mag-asawa ka man, hindi ka magkasala. At kung mag-asawa ang isang dalaga, hindi rin siya nagkasala. Kaya ko lang sinasabi sa mga wala pang asawa na manatili na lang na ganoon dahil gusto kong maiwasan nila ang mga hirap ng buhay na may asawa. O hala. Kasi nga sabi, pag nag-aasawa ka, sabi, nag-settle down ka na pala. Pag nag-aasawa, mga ka-Team Jesus, hindi yan nag-settle down. Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi madali. Maraming mga pagsubok sa buhay, lalo na pag kayo ay nag-asawa na bata pa at wala pa kayong mga trabaho. Nahihirapan nga yung may mga trabaho, nahihirapan nga yung may mga stable job eh. Pag nag-aasawa, paano na yung mga walang trabaho? Paano na yung wala kang income? Hindi ka naman nananatiling walang anak o magtatali kayo bilang mag-asawa dahil yan ay isa sa utos ng Diyos, ang reproductive. Go to the world and multiply. Unless na hindi na kayo pwedeng manganak. Kagaya ko, halimbawa, menopause naman ako, so hindi na ako magkaanak. No? So wala kaming anak ni Tito Brian. Okay, so dito tayo. Mahirap ang buhay mag-asawa, mga ka-Team Jesus. So kayo, kung kayo mga binata, kayo mga dalaga, mag-isip-isip muna kayo kung kaya ba ninyong buhayin ang inyong mga anak. Hindi yung puro na lang emosyon ang iniisip nyo, puro na lang love, love, love. Hindi yan love na totoo. Yan ay selfish love. Kasi, sige, nagtalik kayo na hindi naman kayo mag-asawa. So yun ang inyong mga anak dyan na hindi unwed kayo, yan ay undercourse ang anak nyo sapagkat hindi man sila illegitimate man sila sapagkat isinilang sila na wala pa kayong kasal. Kaya kayo na magkaroon ng maraming anak at hindi pa rin kayo ikinasal o bago lang kayo ikinasal, kailangan na i-redeem ninyo ang inyong mga anak dahil sila ay under curse sapagkat naisilang sila na hindi pa kayo kasal. I-redeem ninyo yan, ipagdasal ninyo yan, i-redeem, na ibig sabihin nun, magdasal kayo,
ipagdasal ninyo, i-claim ninyo ang kanilang mga kaligtasan, na ideklara ninyo na ang mga anak na ito, ideklara ninyo ang mga pagpapala ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Panang sa ganon sila ay maging malaya doon sa mga sumpa ng dahil sa inyong nagawang kasalanan. No? So, selfish love ang tawag doon mga ka-Team Jesus, na kung saan ang iniisip lang ninyo, ay, ang kilig-kilig ko, ay, kotse ganyan, tapos, ayan na, nagtali kayo na hindi naman kayo mag-asawa. O, nagkamali kayo, nagkasala kayo. Pero wag mo namang, hindi naman pwedeng, humingi na kayo ng kapatawaran, hindi naman pwedeng patayin ninyo yung nasa sinapupunan mo kasi humingi ka na ng kapatawaran. No. Okay? So yan, under cross yung mga batang yun na out of marriage ay nagawa sila. Kaya kayong mga anak, ay yung mga magulang, you have to pray for these kids and i-deklara ninyo ang kalayaan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga buhay nila. Kasi under cross sila dahil mali ang ginawa ninyo. So tingnan nyo, sabi ni Pablo, ha? Gusto kong maiwasan nila ang mga hirap ng buhay may asawa. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, dito tayo sa 29, maikli na lang ang natitirang panahon. Kaya ang mga may asawa ay dapat nang mamuhay na parang walang asawa. Ang mga umiiyak naman na parang hindi umiiyak, ang mga nagagalak na parang hindi nagagalak, at ang mga bumibili na parang hindi bumibili para sa sarili. Ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito, dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Hallelujah. Hanggang dito lang tayo mga ka-Team Jesus. Dito lang tayo sa 29. 31 pala. Dito tayo sa 31. So, ito ay 2, 25, 25 pala ngayon, no? So, hanggang dito lang tayo sa 31. Ayan, 31. So, yung 32 ay hanggang sa katapusan niyan. Okay, Holy Spirit, salamat sa mga salita, Holy Spirit, na iminigay niyo sa amin. Hanggang dito lang tayo mga ka-Team Jesus sa 31. So ano ba ang binibigyang pansin dito ng banal na espiritu? Sabi dito sa 29, ang ibig kong sabihin mga kapatid, maikli na lang ang natitirang panahon. Kung ito yung panahon pa ni Pablo, panahon pa to ni Pablo 2,000 years ago, nung si Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus. At pagkatapos niyang namatay, ay siya ay muling nabuhay. Ito na sila Pablo, sila na ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo na maging disciple, maging apostolis niya. So pero sa 2,000 years ago pa yan, 2,000 years ago. Ngayon, tayo ay nasa end times na. Pero sinabi ni Pablo dito, maikli na lang ang panahon. Maikli na lang ang ating panahon mga ka-Team Jesus upang tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya diyan, anong sabi niya diyan sa 31? Ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. So ano ba ang ating prioridad ngayon? Ang prioridad pa ba natin ngayon ay mag-asawa ka? Ang prioridad mo pa ba ngayon ay magkaroon ka ng dagdag na mga anak? Ang prioridad mo ba ngayon ay upang pagsilbihan ng Diyos? O ano? Maikli na we are on the end times. In fact, ang Antichrist mga ka-Team Jesus, ang 666 mga ka-Team Jesus ay nag-uumpisa na. Sabihin natin, ang Antichrist, yung sabi nilang tatatakan tayo ng ganyan. Nag-umpisa na, mga ka-Team Jesus. Yung dito halimbawa sa Amerika, no? Yung mga credit cards, yung mga ATM cards,
mayroon yung nakalagay na ganyan-ganyan, ibig sabihin nun yung wifi na yan, tapos naka-chips na, nag-umpisa na yan. Dito sa ating mga cellphone, yung ibang mga cellphones ay mayroong yung ating ano na lang, igaganon yung ating thumbnail, ano ba yan, yung mga ano natin, yung ating thumb, igaganon natin na instead of mag-password ka, ang gagamitin na lang ay yung iyong thumb, yung iyong finger, anong tawag nun, yung fingerprints mo na magaganyan ka, makikilala ka na. Yan ay 666 na yan, Antichrist na yan, mga ka-Team Jesus. Nandito na tayo sa era ng Antichrist na kung saan slowly, the Antichrist is slowly creeping us through mga technologies, yung mga cellphones natin, yung ating mga credit cards. Tapos ngayon ay mayroong bago ngayon na hindi ka na magdadala ng iyong credit card. Ang iyong cellphone na lang, ilagyan nila ng yung mga halimbawa Verizon, T-Mobile at iba pa ng mga carrier ba ng inyong mga halimbawa Globe, T-Mobile, Smart, whatever, PLDT at iba pa, meron silang system ngayon na kung gusto mo, i-upload nila dyan sa cellphone mo at hindi na natin kailangan yung mga credit cards, yung mga ganyan, marami tayong credit cards, hindi na nila, kahit yung ating bank account, nandoon na sa ano na yan, sa system na yan, at pag ikaw ay bibili ng kung ano-ano, ganyan mo lang yung cellphone mo, at yun na. No, yun na yun. Makita na yung personalidad mo, yung information mo, lahat-lahat. Yan na ngayon yan. Hindi na natin hihintayin na yung 666, tatakan tayo, no. That will be the finale. Kahit tayong mga Kristiyano ay nabibiktima na sa mga ganyan kung hindi tayo nagiging maingat. Kung tayo ay gusto nating okay para wala nang problema, tuloy-tuloy na lang, okay lang. That is what we call laziness. Ayaw nating mag-effort na i-memorize yung ating mga password. Ayaw na nating mag-effort na diyan sa ating mga cellphone, nandoon na lahat yan, naka-online na lahat. Diyan sa ating mga cellphone ay ilagay ang ating password, your ID, yung password. Ayaw na natin yan. Gusto lang natin na automatic maganyan. Click! No? So, kaya kami do you want an upgrade? Mga ganyan, ganito. No, we don't need that. We don't need that, sabi namin. Kaya pag kami pumapasok sa bank account namin, do you want to save? No. Mag-aano pa rin kami, maglalagay pa rin ng aming password, ng ID number, password, ganyan. So mag-ingat tayo. Malapit na ang panahon. Ang sabi dito, yung mga mahihilig, mga mahihilig, ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili. Sapagkat ang mga bagay na yan ay hindi yan, anong sabi dito? Ang mga bagay na yan ay, sa mundong ito ay lilipas. Lilipas ang mga bagay na yan, mga ka-Team Jesus. Dapat hindi tayo mawiwili. Kung ano pa man yung magamit natin, thank you Lord. Kung hindi na natin magamit at nakatambak na lang, ibigay natin yun sa mga nangangailangan. Ganun dapat ang gawin natin. So maikli na lang ang ating panahon upang tayo ay makapagsilbi sa Diyos. So ano pa ba ang ating prioridad? Ikaw, byuda ka na, ikaw, wala kang asawa. Ano pa ba ang iyong prioridad? Kasi, kung ikaw ay mag-asawa na at ang iyong pinili namang asawa ay hindi rin Kristiyano, hindi Kristiyano, so sa halip na makapag-focus ka sa pagsilbi sa ating Panginoong Hesukristo, no? Ang ating Panginoong Hesukristo, makapokus ka,
Hindi ka na makapokus sapagkat mabuntis ka, ganito ka, wala kang pera, wala kayong sahod, mga ganyan. Marami kang mga rason. Kaya tingnan ninyo, di ba yung mga pari sa Katoliko ay they are wed kay Panginoong Jesucristo. Para sa ganoon, di sila nag-asawa. Para sa ganoon ay nakapokus lamang mga pari, yung mga madre, yung mga nuns, no? Nakapokus sila sa kanilang katawagan kay Panginoong Jesucristo. Yung mga nasa Montessori, yung mga nuns na nasa mga mongha, yung mga mongha, ang mga mongha, wala silang ginagawa kundi ang magdasal, mag-fasting, yan silang mga mongha. Mag-fasting yan sila palagi, mag-prayer lang sila palagi. Para ang kanilang focus ay hindi sila madistract sa dami ng kanilang mga responsibilidad sa buhay. At kung ikaw ay may asawa na, mag-focus ka sa pamilya mo. Mag-focus ka sa pamilya mo dahil ang pamilya mo ang iyong Israel. Oh, anong sabi dito? Yung mga walang asawa at saka yung mga biyuda, manatili kayo sa inyong kalagayan. Dahil sinasabi lang to ni Pablo sapagkat hindi madali ang pag-aasawa. Alam nyo, kapag ang ating desire ay para sa ating Panginoon, makakalimutan mo na ang pag-aasawa. Pero mayroon din naman kasing mga tao, mga lalaki o mga babae na hindi sila ang kanilang destinasyon ba? Ang kanilang katawagan ay hindi para maging asawa, para maging bana, kundi ang kanilang katawagan ay single blessedness. Marami akong mga kaibigang teacher dyan sa Cebu na hanggang ngayon ay hindi nag-aasawa, mag-retire na lang, 60 years old, 65 years old. Wala pa rin silang asawa. They are single blessedness. Single sila. They're blessed singles. Kasi, yun ang kanilang katawagan. Bakit pa sila mag-aasawa? Kaunti nga lang kanilang sahod. Na-devote na ang kanilang attention doon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid. Kaya wala na silang panahon upang sila mismo ay magkaroon ng sarili nilang pamilya. Yung kanilang mga pamangkin, yung kanilang mga nanay, tatay, yun na ang nakapokus sa kanila. Doon sila tinawag ng Diyos. May mga ganon din. Pero kung ikaw ay tinawag ng Diyos na mag-asawa, kaya nga kailangan mong hilingin, kailangan mong ipagdasal, huwag kang magmadali. Kung ito ba'y kalooban ng Diyos. Nang sa ganoon, sa halip na ang iyong pag-aasawa ay may maging pagpapala, ito ngayon ay magiging mitsa ng buhay mo na mawala ka sa presensya ng Diyos. Na napakabuti ng Diyos na sa sitwasyon ko, no? Dati, nang hindi pa kami kilala na magkakilala, sa sitwasyon ko dati magulo ang buhay ko, nagrebuilde ako, no? Pero napakabuti ng Diyos sapagkat nagpadala siya ng tao upang gamitin niya para ma-revive ako. Para muli akong maibalik sa kanyang presensya. At para makapagsilbi ako sa kanya dahil yun ang talagang dinidesire ko sa puso ko. So yung union namin ni Tito Bryant is a heavenly union. It's a divine union. Sapagkat hindi yun union tungkol sa sexual urge or whatever. No, we're not doing it. Ang union namin ay heavenly union yun na hindi yun ang desire mo ay magaganyan kayo. At kung mag-sexual intercourse kayo, ganyan, wala. Hindi ganun ang desire namin. Ang desire namin is to serve the Lord. So masaya kami na kahit wala kaming mga ganyan, na mga sexual intercourse, whatever, masaya pa rin kaming dalawa na magkasama kami. We are praying together. We're encouraging each other. We are serving the Lord together. Masaya pa rin kami. Yan ang sinasabing companionship ninyo. Kung kayo ay, halimbawa, biyuda na kayo, nasa edad kayo na matanda na, nasa 50s na. Ang iniisip nyo pa rin, magkiringking kayo, na may ganyan-ganyan, magpaarte. Ang isipin ninyo, kung ikayo'y Kristiyano, ang isipin nyo,
kung ako man, kung Lord, kung bibigyan mo man ako ng panibagong asawa o lalaki, Lord, yung lalaki na yun, ibigay mo sa akin yung lalaki na yun na maging katuwang ko upang mas lalo pa akong maging malapit sa'yo. Sa halip na yung lalaki na yan na iibigin mo, yun ang magiging mitsa, yun ang magiging dahilan upang mapalayo ka kay Kristo. So kung ganyan man ang mangyayari, huwag ka nang mag-asawa pa. Yun ang sabi ni Pablo dito, huwag ka nang mag-asawa pa dahil mabuti pang mag-isa ka at nakasama mo si Kristo kaysa may kasama ka nga, pero yung kasama mo, yun ang magdadala sa'yo sa impyerno. No? So, napakabuti ng Panginoon. The Lord fulfilled His promise to me. Kaya andito ako ngayon sa harapan nyo. Kahit na anong hirap, kahit na anong sitwasyon, pagod ang katawan, nandito pa rin ako dahil yun ang aking katawagan. At masaya ako na gawin ko ang mga bagay na ito sapagkat doon ako tinatawag ng Diyos. Dito ako tinatawag ng Diyos. So ipagdasal natin dahil alam natin mga ka-Team Jesus, ang mga puso natin ay mapanloko. Our heart is deceitful. The most deceitful part is our heart, ang puso natin. Kaya hindi natin siya pwedeng paniwalaan. We cannot trust our hearts. But we can trust the Lord and His conviction dito sa salita niya. So, dapat ipagdasal ninyo yung mga babae na yan, yung mga babae na nagustuhan ninyo, yung mga lalaking nagustuhan ninyo. Unang-una, doon kayo humingi sa Panginoon, kung kayo mga walang asawa, doon kayo humingi sa Panginoon, yung nasa church, yung mga Kristiyano na. Sabi nyo, oo nga, Kristiyano na yan, pero tingnan mo ang ugali, parang hindi man Kristiyano. Tandaan natin, hindi tayo pwedeng maghusga sa ating kapwa. Diba? Pwede nating i-rebuke ang ating mga kapatiran with love, pero hindi natin sila pwedeng husgahan. Kundi ang gagawin natin, ipagdasal natin sila. You know what? O kagustuhan kayong dalawa. I am praying for you. Please pray for me. No, kung ano ang kalooban ng Diyos. Ganon yun. Kasi kung ito'y kalooban ng Diyos, mga ka-Team Jesus, very smooth ang inyong sitwasyon. Pareho kayo, makikita ninyo yung pagkakaiba kung pareho kayong nananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa panahon na kayo ay nagigipit kayo o kayo ay sinusubok ng demonyo sa inyong mga pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung pareho kayong mga Kristiyano at pareho kayo ng pinaniniwalaan sa kabila ng sitwasyon ninyong ganyan, ay nandoon mararanasan ninyong dalawa ang kapayapaan. Sapagkat bakit? Pareho ninyong naiintindihan na ito ay pagsubok lamang ng ating pagsubok lamang ng demonyo. Hindi man ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok. It is the enemy who's trying to test us, like Job. Siya man ang nagsabi kay ang demonyo man, si Satanas man, pinagpapala mo kasi yan, kaya nagpupuri yan sa'yo, nagsasamba yan sa'yo, kasi pinagpapala mo yan eh. May ganito siya, may ganito. Siyempre, magpupuri yan sa'yo. Siyempre, magsisilbi yan sa'yo, kasi pinagpapala mo eh. Diba? Kunin mo yung ano niya, kunin mo. Papayagan mo ba ako na galawin ko ang buhay niya, ganituhin ko ang buhay niya? Ang sabi ng Diyos, nasa Job yan eh. Ang sabi ng Diyos, okay, payagan kita para masubok yung pananampalataya ni Job. O payagan kita, pero never mong patayin o wag mong galawin ang buhay ni Job. Kaya ano nangyari? First day, nagtipon-tipon ang kanyang mga anak. Biglang nag-collapse ang gusali, ang bahay na pinagtipunan nila at namatay lahat ng kanyang anak. Ang naiwan, pati na lahat ng nandoon, ang naiwan ay isang servant lang para magbalita kay Job na, Master, ang iyong mga anak ay namatay lahat dahil ganyan. So, anong ginawa ni Job? Pinunit niya ang kanyang damit at siya ay nagpuri sa Diyos.
You give and you take. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang kukuha. Blessed be the name of the Lord. Oh. Hindi pa natapos. Ang araw, o yan, ang herbs ni ang flax ni Job, ang kanyang mga karniro, ang kanyang mga kahayupan, ganyan, nagkaroon ng peste, nangamatay. Wala na siyang naiwan. Ngayon siya naman, ang kanyang katawan, kung basahin mo yung kay Job, grabe ang sacrifice ni Job, no? Grabe ang atake ng demonyo sa buhay niya. Tapos ang kanyang skin ay bigla-bigla na lang mayroong mga tumubo na ganyan, tapos mga blisters, so lumalabas yung ano ng skin niya, yung mga nana dito sa buong katawan niya, lumabas ganyan. Ang kati-kati ng katawan niya. At mismo ang kanyang asawa, no? Ang kanyang asawang babae mismo ang nagsabi sa kanya na curse your God and die. Mismong asawa niya, ginamit ng demonyo para sabihin sa kanya, mismo ang kanyang mga friends din, para sabihin sa kanya na, okay, isumpa mo ang Diyos mo. Dahil sa sitwasyon mo, you have nothing at all. Wala na, buhay na lang niya ang naiiwan. Pati ang kanyang katawan, ang katawang lupa niya, ay marami pang mga sugat-sugat, mga ganyan. Ano pang mayroon ka? Ang mayroon siya ay buhay na lang niya. Pero ano ang sabi ni Job? Magpapasalamat lang ba tayo? Sa panahon na tayo ay marami, sa panahon na sagana tayo, sa panahon na ito tayo, maayos ang ating pangangatawan, ganito, magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos niyan? No. Give thanks to the Lord for everything, for He is good at all times. Nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, kung ito'y kalooban mo, yung aking mga sakripisyo, yan, kunin mo na ako. So nananangi si Job doon sa Diyos, pero never na nawalan siya ng kanyang pananampalataya sa Diyos Ama. So mamatay na lang ang kanyang katawan, ang kanyang katawang lupa. Parang patay na ang kanyang katawang lupa dahil ayan na, naaagnas na siya sa dami ng mga dyan, no? Dami ng sugat, galis. Pero ang kanyang espiritu ay buo sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Buo sa kanyang pananampalataya sa Diyos Ama. Dahil wala pa si Kristo sa time na yun, ni Job. Kaya, ano nangyari sa demonyo? Sumuko ang demonyo. Suko na ako. Totoo ang kanyang pananampalataya sa iyo sa kabila ng anumang sitwasyon niya sa buhay. So, anong nangyari kay Job? Ni-restore ng Diyos ang kanyang ang nawala sa kanya, higit pa doon sa nawala sa kanya, ni-restore ng Diyos Ama. Hallelujah. Ganon yun. So, dapat, yung mga asawa ninyo dyan, mga bana ninyo, sa halip na ito'y makatulong, maka-strengthen sa inyo, sa inyong pananampalataya, yun pa ang gagamitin ng demonyo upang ma-discourage ka sa iyong pananampalataya, mawala ka sa presensya ng Diyos, sa halip na magpuri ka sa Panginoon, sa halip na magbasa ka ng Biblia mo, may Biblia ka na nga, you are blessed. Itong mga iba nating mga Team Jesus members dati na umalis, pinagdadasal natin sila. Bakit? May Biblia sila. They are so blessed na may libre silang Biblia na binigay ng Diyos sa kanila. May libre silang Biblia. Yung ibang mga bansa, wala silang Biblia. Yung mga nasa communist, nasa Africa at iba pa, gustong-gusto nila, tuwang-tuwa sila na nakatanggap sila ng Biblia. Pero tayo na may mga Biblia, hindi natin binabasa ang Biblia.
So kaya nga sabi dito, kayo, hindi madali ang pag-aasawa. So ipagdasal ninyo ang kalooban ng Diyos kung ikaw ba'y mag-asawa, ganito. Kaysa mag-asawa ka, tapos mawala ka sa presensya ng Diyos. No? May libreng mga Bible. Pero nasaan na sila ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko sinusundan ang kanilang mga buhay. Pero alam ko, sinusundan ng Diyos ang kanilang mga buhay. At ang Diyos na ang bahala sa kanila. Sapagkat tapos na ang Team Jesus sa kanilang, na-accomplish na tayo, na itanim na natin sa kanilang mga puso ang kaligtasan at responsibilidad na nila yon, na sundin nila ang salita ng Diyos sa halip na, ang kanilang mga sitwasyon sa buhay, ang kanilang mga circumstances. So tingnan ninyo, kung mayroon man tayong mga paghihirap sa buhay, balikan ninyo, tingnan ninyo si Job. He lost everything except his life. Pero hindi niya itinanggi o kaya isinumpa ang Diyos Ama, kundi doon siya kumapit sa Kanya. Sa anumang kahirapan. So yung mga asawa natin, yung mga asawa ninyo, sa halip na yun ay makatulong sa atin upang mas mapatatag ang ating pananampalataya, o yung mga asawa ninyo na walang pananampalataya kay Kristo, dinideklara na sila mga Kristiyano, pero titingnan ninyo ang kanilang mga buhay pag nagkakaproblema, pag uwi sa bahay, lasing, para makalimutan kong problema ko. Bakit sa paglalasing ba, makalimutan mo yung problema mo, pag-ising mo nandoon pa rin. No? Nasayang lang yung pera mo, dahil sa halip na makatulong yon upang malutas ang problema mo, nakadagdag pa yon, nasira pa ang katawan mo. O sinong napi-please dyan? Ang Diyos ba? Ang banal na espiritu napi-please o nagagalak sa mga ginagawa nating pag-aabuso ng ating katawan? No! Ang demonyo, dahil kapag hindi na tayo nagamit ng Diyos, wala na, bawas na yon sa pwede sanang maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Ha? So, ganun ang sinasabi dito. Ang emphasis dito sa salita ng Diyos ay mag-ingat tayo sa taong dumarating sa mga buhay natin. Kung tayo man ay wala pang asawa, kung tayo man ay kung ikaw man ay byuda. So, mag-ingat tayo. Kung ikaw ay Kristiyano, pag-aralan mong mabuti. Mag-aral ka sa salita ng Diyos. Mag-pray ka. Mag-prayer and fasting ka. Nang sa ganoon ay i-reveal ng Panginoon sa iyo ang taong ibibigay niya para sa iyo na katuwang mo upang mas lalo kayong maging malapit sa presensya ng Diyos. No? Mas lalo pa kayong makapagsilbi sa presensya ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. So isipin ninyo, huwag yung ating mga puso ang ating magiging patayan sa pagdidesisyon kung sino ang babae na iyong pakakasalan o sino ang lalaki na iyong pakakasalan. Kundi ang magdidesisyon yan ay ang banal na espiritu. Bakit? Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Sa makatuwid, dahil ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, dapat hindi tayo ang magdidesisyon. Holy Spirit, direct my heart. Guard my heart. Na hindi ang mga puso natin ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos Ama ang masusunod sa ating mga buhay. Ganon yun eh. No, mga ka-Team Jesus? Ang kalooban ng Diyos Ama ang masusunod sa mga buhay natin. Sapagkat we are no longer on our own. Wala na we are already dead sa ating lumang pagkatao. Panibagong buhay na tayo eh. We are born again Christians.
at sa makatuwid. Yung buhay na yan ay gamitin natin para sa kapangyarihan ng Diyos. At huwag tayong mawili doon sa mga bagay sa mundo, sapagkat ang mga bagay na ito ay lumilipas lang. Lumilipas ang mga bagay sa mundo. No? Napakabuti ng Diyos. Kaya kayong mga may asawa dyan, fasten your seatbelts. Ang inyong mga asawa na hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, ipagdasal ninyo yan. At i-share ninyo sa kanila ang salita ng Diyos. At ipakita ninyo na kayo ay asin, kayo ay ilaw ng sanlibutan upang makita na mamahal nyo sa buhay na mayroong kang Diyos na pinaniniwalaan mo sa kabila ng anumang sitwasyon ng buhay. So, in all season of my life, I will praise the Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus! Thank you po sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Holy Spirit, salamat sa iyong pangungusap sa araw na ito na maging gabay namin, Lord, upang mas maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Pananampalataya namin kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sapagkat pinatatag mo ang aming mga pananampalataya. Maraming salamat po sa mga paalala sa araw na ito, Lord. Lalo na sa mga walang asawa, sa mga byuda, o sa mga may asawa, Lord, na mas lalo pa naming mapalapit ang aming mga sarili, ang aming mga pamilya sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa halip na mapalayo. So, tulungan mo ang bawat isa, anuman po ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga puso. Father, let it come to pass for your purpose and your glory, O God. Hallelujah, Jesus, King of kings and Lord of lords, we praise you. We glorify your name. To you be all the glory and honor, Father, in Jesus' name and the Holy Spirit. Amen. Kaya kayo dyan na mga byuda na o kaya iniwanan ng inyong mga asawa, sumakabilang bakod, hayaan mo na lang yung mga, ipagdasal ninyo yun at mag-focus kayo doon sa pagsilbi sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-alaga ng inyong mga anak, sa pamamagitan ng pag-share sa Word of God, no? Sa mga kapitbahay nyo, mga pamilya nyo. Yan, as the Holy Spirit leads you. So hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus. Ayan, wag yung kalimutan na maglagay kayo ng inyong mga reflections dyan para sa ganun, ma-record ni Sharon yan. So siya, ihiwalay mo yung mga nagsishare ng kanilang reflection siya, ha? So yung pag sinabi nating pag-share ng reflection, hindi lang yun na maraming salamat, Lord, sa mga paalala mo sa akin, sa araw na ito. Hindi yon. Ang reflection siya ay yung specific na ano siya, ha, specific na inuugnay ninyo ang salita ng Diyos sa mga buhay ninyo at paano ninyo magamit yun. Yun ang reflection siya. So mayroon tayong ilang araw hanggang Friday na lang ang February, no? The Lord willing. Hey, God willing ay February, matapos ng February at darating na tayo sa March. So God willing, end of the week siya ay makalculate na natin yung mga love gifts nang sa ganoon maipadala na natin. So meron ba tayong spiritual birthday celebration sa Team Jesus Sharon ngayong month of February? Meron ba, Sharon? O meron bang yung co-post natin, Sharon, na nag 1 year na, nag-celebrate na sa kanilang wedding anniversary. Under sila sa Team Jesus, na kung saan ang Team Jesus ang ginamit ng Diyos para sila ay maiayos at maipakasal. So, mayroon yan silang love gift siya na kanilang wedding anniversary. Hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus, Jesus loves us. Bye-bye.